Lakas nyo na yung -1. Thank you. Ano nangyari? Tinos? Galit yata sa akin si Jeff eh. Huwag mo nang pipindutin yun. Saan nakita niya ba si Play ulit? Rewind tapos play. Konti lang. Sige na, dali ko na. Okay, dali. Kailangan namin yung oras. Huwag mo na kasing hawakan. Ito ba ko ba? Basta ka nakain sa akin. Yan. Huwag mo na hawakan na kayo na yung kamay mo. Para sa Lord, gumito pa yan, uwi na ako. Panginoong Diyos, pakinggan mo, bukso ng puso ko, umaawit sa'yo, lagi kang sasambahin, nanay hindi malibig ang pag-ibig mo sa akin. Kahangahan, paglingap mo sa isang katulad kong nagkulang sa'yo. Sa bingit kamatayan, ako'y niligtas, pinagpala sa pag-ibig mo habang. O Diyos, sa bawat tagumpay, turuan magbigay ng papuring alay. Aking Diyos, kabiguang matin, sumaaking piling, ako may o kay dakila mo aming gabay sa mga bisig mo'y tuhoy himlay sa bawat pag-alok gawing dalisay ang aking puso ay tuwing ahing buhay. Aking Diyos, kabiguang patin, sumaaking piling, ako ay akayin. Aking Diyos, turuan akong magtiwala sa'yo sa lahat ng landas ko. O Diyos, sa aking malambang, turuan umasa, manumbalik sa'yo. Panginoong Diyos, patawarin
sana'y pupurihin, di maliliit ang pag-ibig mo sa akin. Praise God. Tawagin naman natin, actually, yung -1 na yan, panahon po namin nila sa siya. Advance pala sisters na aking actually, ginagamit nila cassette deck. So, it's a cassette. Kasi wala na ho ngayon yan sa kahit saan yung hanapin kung lupalot ng papuri o Christian gospel. Wala na siya. So, the one who sang the song, it was Ryan Fuentes, na ngayon ay isang pastor na. So, tawagin mo natin ang ating tagapagpayo. Yung trio tagapagpayo. Mamay yung ako. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Umaga. Ayun nga, magandang umaga. In-encourage ko po bawat isa na ihanda na po yung ating Bible, panulat, at siyempre susulatan. The same time, yung ating puso at isipan ihanda natin sa Panginoon. Kasi maganda yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Naniniwala po ba kayo doon? Mahina po. Naniniwala po kayo? Amen. Okay, so handa na po ang inyong mga, yung iba ay cellphone, touchscreen, no? So sige, okay lang yan. As long na inyo pong may susulat, matatandaan, may meditate pagka uwi nyo sa bahay, kasi hindi naman tayo laging palatandaan. Tama po? Siyempre, madaming gagawin, nakakalimutan yung mga napag-usapan. So mahalaga na mayroon tayong sinusulat para pagdating sa bahay, meron tayong binabasa. Amen po ba? Okay, so manalangin po muna tayo, then tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami po'y nagkatipon po sa lugar na to para po pag-usapan ang inyong salita. And nawa po, Panginoon, ang tulad nga ng aming panalangin kanina pa, ang nais po namin ay mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Ang nais po namin ay ano man yung aming mga hinahanap o Diyos, yung aming mga patuloy na Lord God, na gustong makamtan, Lord God, sa aming mga puso. Lord God, ay nawa ito'y maabot po, Lord God, at yun yung pong ipagkaloob sa amin, Panginoon. Gusto po namin, paglabas namin dito, Lord God, meron kami panibagong kalakasan na magagamit namin sa buong linggo ulit na dadaan sa araw ng bukas, Panginoon. At inaangkin namin, O Diyos, na nawa ano man yung aming mapag-usapan, ay magkaroon nito ng malawakang epekto sa aming buhay, pananampalataya at paglalakad kasama kayo sa mundong ito, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang inyong salita, O Diyos, at pagpalain niyo po bawat tao na nandito po, ang inyong mga anak. Maraming po salamat, O Diyos. Yan po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Okay. And as we all know, tayo po ay nasa series ng 10 Commandments. Okay? Pag sinabing commandments, hindi po ito suggestion. Ulitin ko po, this is 10 Commandments. Okay, so pakita natin yung picture. Kasi naniniwala po kami na ang 10 Commandments po ay, ito po, ang 10 Commandments po ay may kinalaman pa rin sa ating panahon ngayon, lalo na sa ating modern day tawag po sa ating Christian. Okay, although ito ibinigay sa mga Israelita sa loob ng siguro 4,000 o 5,000 years ago na, ito po yung related pa rin sa atin at dapat maunawaan po natin. So ito yung may kaugnayan pa rin sa Christianity today. Okay? So hindi po ito basta dapat baliwalain lang kasi may mga nagsasabi na matagal na naman yan, so huwag na natin pag-usapan. Mali po. Ito po, ang Biblia po ay panghabang panahon. Sabi nga ng Diyos, ay mawala na ang lahat, hindi mawawala ang kanyang salita. So mahalaga na ito'y ma-apply natin hanggang ngayon at maunawaan natin hanggang ngayon. So, commandment. So hindi po ito basta lang sinuggest na pwedeng gawin o hindi. Hindi rin ito request. Sino po dito ang favorite subject niya ay English? Okay, nung nag-aaral siya, ang favorite subject niya ay English. Okay, isa lang? English.
Okay, dalawa. May dalawa na. Tatlo. Apat. Lima. Yung iba wala. English. Natatandaan niyo po yung lesson na command and request na magkaibang bagay yon. Okay, pag sinabing request, pwede mo namang sundin, pwede hindi. Kasi nagre-request lang naman. So kung sundin mo man o hindi, wala ka namang mapapala kahit na ano. Pero pag command, ibig sabihin, kailangan mo sundin. Amen. So malinaw na malaman natin na this is 10 commandments. This is not 10 requests. Okay? At ang Diyos pa ang nagsabi. At hindi lang hindi lang siya once, hindi lang siya twice. 10 utos. And kung magkaaminan tayo dito, ayaw natin ng inuutosan. Tama? Ako natatandaan ko na nag-uutos sa akin yung nanay ko. Noon pa naman to, nung hindi pa ako Christian, mahilig ako magtago sa ilalim ng kama para makatakas lang sa utos. Kasi, although malapit lang naman yung tindahan, ayoko kasi nang naiinitan. Oo, nag-iingat ako sa balat ko noon. Noon naman yun. Nagtatago ako na kasi tatlo naman kami magkakapatid, so andun naman silang lahat. So ako lagi yung paboritong utusan. Hindi ko alam kung ako yung paboritong anak. Tanungin niyo na lang yung nanay ko kung ako yun. Pero sa palagay ko, ako yung paboritong utusan. So kaya madalas ako nagtatago sa ilalim ng kama namin para lang huwag ako makahanap. And siguro, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata, amen? So hindi dito pinanganak, matanda na. So lahat tayo dumaan sa pagkabata. Sino dito aamin, gustong-gusto niyang lagi siyang inuutusan? Sino nga aamin? Yung lagi siyang inuutusan, yun lang talaga nag-offer, ako na lang utusan niyo. Sige na. May ganon? Si Rogie, walang magagawa si Rogie. Okay, di ba? Ayaw natin lang inuutusan. Kasi ang gusto natin, tayo yung nag-uutos. Tama, yung nakaupo ka lang, o bili mo ka na ganito, masahin mo ko, di ba? Gusto natin yung ganon. Pero ito, as we walk through these 10 commandments, mauunawaan natin ang sarap pala ng inuutusan. Lalo na kapag yung nag-uutos sa'yo, Diyos mo. Naniniwala po kayo doon? Mababago yung pananaw natin na, ay, masarap palang utusan. Lalo na pag si Jesus ang nag-utos, nako. Kaya samahan niyo po kami dito as we walk through this is the first commandment, pag-uusapan natin. And before we continue, tanong ko lang sa inyo, pakita mo nga yung unang picture, yung pinakauna. Imagine niyo po, anong mangyayari sa isang tao, pagpalagay niyo kayo yan, kunya action star kayo, okay? Kunyari kayo yan, tumalon kayo sa building, siguro mga 99th floor. Okay. Ganon kataas, tumalon kayo sa building. Wala kayong kahit anong tali o parachute o walang babagsakan kayong malambot na bagay sa baba. Anong mangyayari sa inyo? Yung common sense na sagot. Anong mangyayari? Patay? Okay? Lasog-lasog, basag-basag siguro. Ang tanong, bakit? Kasi tumalon ka? Anong nagdulot sa'yo na bumagsak ng ganon? Gravity. Palin. Gravity. Pakisabi niya ako, gravity. Okay. Meron tinatawag na law of gravity. So unless na, kapag yan po ay, tanong ko po sa inyo, nakikita niyo po ba yung gravity? Nakikita niyo? Hindi. Pero kahit hindi natin nakikita, hindi ibig sabihin na hindi natin nakikita, ay wala nun. The moment na binake natin yung law of gravity, mayroong consequence. Tama. Kaya hindi tayo pwede magtatatalon sa mga building. Kasi may law of gravity. At kahit hindi natin nakikita yung epekto, the moment na binake mo yon, yari ka. The same sa 10 Commandments. May law. May batas na binigay ang Diyos. Hindi po agad hindi natin nakikita yung epekto, o siguro nagbubulag-bulagan lang ang maraming tao sa epekto, the moment na binake natin yung 10 Commandments, malalaman natin yung epekto. Amen. That's why ginawang commandment yun, kasi pinag-uutos ng Panginoon na huwag mong i-break ito dahil merong kapalit. Importante na maintindihan po natin ito. Kaya ito yung pag-uusapan natin. Handa na po ba kayo? O 10 pa ito ha? Una pa lang ito. Baka sa umpisa pa lang ayaw nyo na. Merong pang 9,
Okay, so una pa lang, ngayon meron na po akong konting clarification about sa law, sa commandment ni Lord. Kasi maraming nakaka-misinterpret nito and bibilisan ko lang yung paliwanag. Sabi po sa Psalms 19 verse 7 to 9, kung meron po kayong mga Bible, napakaganda na meron kayong Bible na binabasa. Kasi yan ay maiuuwi ninyo, okay? Kasi sa inyo yan, alam niyo namang iwan niyo po dito. Psalms 19, 7 to 9, sabi dito, the law of the Lord is perfect. Anong epekto? Refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, katiwa-tiwala, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are feared, and all of them are righteous. Ang nag-uutos, sabi dito, ang mga utos ng Panginoon ay perfect, trustworthy, right, radiant, pure, and feared. At lahat ito ay may epekto sa buhay natin kapag ito'y sinusunod natin. Ganito po, naniniwala po ba kayo ng ating Diyos ay perfecto? Tanungin mo nga yung katabi mo, naniniwala ka ba talaga? Wala ka talaga. The Lord is perfect. Amen po ba? Amen. Our God is perfect. Nagbigay siya ng perfectong law ng mga batas. At ibig sabihin, although pangit pakinggan yung batas kasi alam natin yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung mga batas natin na hindi na halos napapatupad ng maayos, at yung mga tagapagpatupad ng batas, sila pa yung sumisira. Sila pa yung lumalabag sa batas na sila naman ang nagtatag. Pero ibahin natin ang Diyos. Pag ang Diyos ang nagtatag, hindi niya yun isisirain. At ito'y may magandang epekto sa atin. Ang problema ngayon, ganito po. Nagbigay ang Diyos ng perpektong kautusan para sundin natin. Hindi po para tayo maligtas sa impyerno. Ito po yung gusto kong linawin. Maraming mga relihiyon ngayon ang nagiging kulto kasi ang basehan ng kanilang kaligtasan ay yung Ten Commandments. Na ang sabi nila, na kapag sinunod namin yung Ten Commandments ng perfecto at wala kaming mali, kami ay papasok sa langit. Ang problema ganito, sino ba ang nakatupad ng Ten Commandments? Yung kompleto, walang mali. Meron? Meron po bang nakakompleto ng Ten Commandments? Wala. Tanungin mo nga sa katabi mo, ilan ka na, pang ilan ka na sa Ten Commandments? Tanungin mo. Sige nga, para magkaalaman tayo. Di ba wala? And sabi sa James 2:10, if you take up the whole law but stumble at just one point, you break them all. Sabi sa James 2. Halimbawa, ginagawa natin yung Ten Commandments, sinisiga mo talagang pinipilit mo naman na sundin yung Ten Commandments, nagkamali ka sa isa, pero iba pang siyam ka na. Isa na lang nagkamali ka pa. Ang sabi sa Bible, pag minali mo yung isa, minali mo na lahat. Parang domino yan eh. Yung domino, pag bumagsak yung isa, ano mangyayari sa iba? Bagsak na rin lahat. Ganun ka-perfecto ang Diyos. Kaya kung ito yung pasihan ng ating kaligtasan, may maliligtas po ba? Wala. At ito ang maraming pagkakamali ng maraming relihiyon ngayon. Sabi nila, kailangan gawin namin yung Ten Commandments para maligtas kami. Mali. Paliwanag ko po. Pakita natin yung illustration natin. Imagine niyo ito po yung highway na may bakod, and then imagine niyo yung langit is langit. Okay? Tingnan niyo po sa screen para po maliwanagan natin. Ito po, sige, click mo. Si Jesus yung ating way. Sabi sa John 14:6, ano po sabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life, and no one will come to my Father except through me. Si Jesus yon. Ang way natin papuntang heaven, sige, pindutin mo, heaven is si Jesus. Amen. Si Jesus yung paraan papunta ng heaven. At kung nakikita niyo po yung mga bakod-bakod, nakikita niyo po yung bakod sa gilid, okay? Yan po yung Ten Commandments. Ngayon ganito, sino ang maghahatid sa langit? Yung bakod ba o yung kalsada? Malamang ihatid kayo ng bakod. Siyempre yung bakod po ba ang dinadaanan natin kung gusto natin makarating sa gusto natin puntahan? Di ba yung mga kalsada? Ganun din si Jesus yung way natin papunta ng langit. Yung Ten Commandments ay guide natin dito sa mundo habang nabubuhay tayo. And the moment na lumagpas tayo dyan sa Ten Commandments, may mga danger na dyan. Kaya,
hindi na nakakapagtaka kung bakit maraming tao na sinasabi nila sumusunod naman sila kay Jesus, pero pinibreak yung 10 Commandments, so nakakaroon ng maraming pagdurusa sa buhay. Bakit? Kasi sila ay lumalagpas sa standard na ibinigay ng Panginoon. Okay? Pero ito sasabihin ko po sa inyo, kahit na sinusunod yung 10 Commandments, pero hindi kayo dumadaan kay Jesus, hindi pa rin po tayo makakarating sa langit. Dahil si Jesus lang yung way. Amen? At yung 10 Commandments ay nagsisilbing bakod para iligtas tayo sa panganib habang papunta tayo ng langit. Amen po ba? Malinaw na po yun. Amen po? Amen. And it is for our sake, yung 10 Commandments po inutos para sa ating kapakanan. Halimbawa po ganito, para maunawaan niyo po ako. Halimbawa meron akong 2,000 ngayon, and then inutusan ko po kayo, at ang sinabi ko po sa inyo, sabihin niyo po sa akin kung anong mararamdaman niyo po ha. Uutusan ko kayo, punta kayo ng Cebu. Itong 2,000, hindi ko na maabot yun. Pero pagpalagyan na natin. Bibigyan ko kayo ng 2,000, punta kayo ng Cebu, mamili ka ng damit na kasya sa akin, at sapatos. Then balik ka dito, and then susubukan ko kung kasya sa akin. Ibili mo ako. Sa Cebu ka pupunta. Anong pakiramdam ninyo na inuutusan na hindi naman para sa inyo? Speechless? Di ba parang may sama ng loob ng konti? Ang layo na pinunta ko sa'yo pala. Okay, baguhin natin. Okay to, punta ka ng Cebu, mamasyal ka, 2,000, bahala ka kung sa kabarating. Okay? Basta sa Cebu, umikot-ikot ka doon, bumili ka ng damit mo, yung kasya sa'yo. Okay? Sapatos, yung kasya sa'yo. And then punta ka dito, balik ka dito, pakita mo sa akin. Okay? Anong pakiramdam nyo na sa tungkol sa inyo na? Diba, saya? Samantalang kanina nung inuutusan ko yung para sa akin, di ba? Nasama ng loob. Kaya mahalaga maintindihan natin na itong 10 Commandments ay inuutos ng Diyos, hindi para sa Kanya. Para sa atin. Sabi mo sa katabi, para sa naman sa iyo pala eh. Sabi mo sa katabi, para sa iyo yun. Kaya masama loob natin pag 10 Commandments kasi kala natin killjoy ang Lord eh. Kala lang, para naman sa iyo. Hindi para sa Kanya yun. Wala nang babaguhin sa Diyos. Perfecto na ang Diyos. Wala nang babaguhin sa Kanya. Sa atin ang maraming imperfection. Kaya inuutos ko ng Diyos para maayos yung sarili natin. Para sa atin yon. Amen po ba? O yan, malinaw na sa atin. Amen. Ngayon, punta tayo sa first commandment. Ito na yung first one. Excited na? Excited na ba kayo? Amen. Alam ko, ako lang eh. Okay, first commandment. So, linawin natin meron pa dyan ayan. Pag sinabing first, ito yung ibig sabihin ng first, means utmost importance or significance. Ibig sabihin, yung pag sinabing first, bakit ito yung inuna ng Diyos? Kasi ito yung napakahalaga, pinakamahalaga sa lahat. At alam niyo po ba, ayon sa mga komentarya, kung nag-aaral ako ng first commandment, alam niyo po ba na, sabi nila, which is sakayo naman ako, kapag ang first commandment ay naunawaan natin, madali na rin maunawaan yung siyam. Ulitin ko po, pag naunawaan natin yung ibig sabihin ng first commandment, madali nang unawain yung siyam. So hindi ko naman sinasabi na huwag na kayong umattend sa susunod na siyam. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, mas madali nyo nang mauunawaan yung siyam pag naunawaan natin ito. Kaya ito yung inuna ng Panginoong Hesus. Ngayon po, bigyan ko lang kayo ng background. 10 Commandments. At tulad na sinasabi ko kanina, hindi yan ibinigay sa panahon natin, ibinigay yan sa panahon nila Moses, pero applicable pa rin yan hanggang ngayon. Amen. So, samahan niyo lang ako dito, bear with me. Medyo historical yung ating pag-uusapan, pero sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Huwag kang matutulog. Okay. Okay. Ang senaryo po ganito. Yung bayan ng Israel ay kalalabas lang sa Egypt. Okay, kalalabas lang nila sa Egypt at maraming nangyari sa kanila doon na paghihirap. Nilabas sila doon ng Diyos at sila ay papunta sa promised land. Okay? Ibig sabihin sila ay nasa gitna. Nasa pagitan sila. Sila ay galing sa kanilang past which is yung Egypt, and then sila ay papunta sa kanilang future which is yung promised land which is Canaan. Okay, sila ay nasa gitna, nasa ilalim sila nasa paanan sila ng bundok Sinai. Okay? And then, ito na, binigay yung 10 Commandments. Okay, binigay yung 10 kautusan.
And then, bakit binigay yung 10 kautusan? Dahil sila po ay isang bansa at magtatayo ng panibagong bansa sa Promised Land. Dahil binigay sa kanila yun ng Diyos. Kaya lang, ang problema, dahil galing nga sila sa isang bansa na hindi naman maayos yung pamamalakad doon at ang gulo-gulo ng mga batas, binigyan sila ng panibagong mga batas ng Lord. Kasi bakit? Para ma-identify kung ano yung tama at mali. Kasi ang gulo na ng buhay nila doon eh. Galing sila sa Egypt, which is hindi naman nila ganun yung nakalakihan nilang buhay. Kaya ang gulo-gulo ng kanilang mga pamumuhay kasi ang gulo ng mga batas. Kaya binigay ng Diyos yung 10 Commandments para maayos yung batas at malaman ano ba yung tama sa mali. Okay? And then para magkaroon ng order, ng pagkakaayos-ayos. Kasi kapag sila'y pumasok sa Promised Land nang walang batas, magiging ano yun, rules of the jungle. Alam niyo yung rules of the jungle? Kung sino ang pinakamalakas, siya ang... siya yung, siya yung masusunod. Di ba? Kasi ako yung magaling. Di ba? Ang mangyayari din, yung parang sino sika dyan? Magtatakutan lang yun eh. Di ba? Ako sika dito, ako magiging hari ninyo. Ganun mangyayari doon. Kung sino yung malakas mandarag, di ba? Malakas umigaw, malakas boses. Diba? Siya yung magiging hari. So, ang ganun mangyayari kapag walang batas. So, binigyan ng Diyos ng batas para maging maayos. Amen. So, ito ngayon yung pag-uusapan natin. Ngayon, unahin natin to. Pakita mo na yung mga susunod na slide. Ngayon, ito yung buong first commandment sa Exodus 20 verse 1 to 3. Isa-isayin po natin. Sabi, and God spoke all these words. Gusto ko lang i-emphasize yung all. Ibig sabihin, ang Diyos na nagsalita, lahat ng mga mababanggit dito ay kailangan bigyan ng pansin. Kahit yung mga tuldok, yung mga kama na ganyaan, and then yung mga kolon na ganyaan. Okay, so kailangan bigyan ng pansin nyo dahil lahat ito ang Diyos na nagsalita. Amen. So kailangan bigyan ito ng pansin. And then next is, I am the Lord your God. In-emphasize po natin yung Lord, your God. Pag sinabing Lord, ito po ay authority, karapatan at kapangyarihan. Ibig sabihin ng Lord, siya yung may karapatan at kapangyarihan. Okay? Pag sinabing Lord. And then sabi, your God. Although marami pong kausap dito ang Diyos noong panahon na kasi isang buong bansa yun, personal yung kanyang approach. Ang sabi niya, your God. Diyos mo, ako yung Panginoon mo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, para pala ito sa'yo. Para ito pala sa'yo. Kaya gumising ka. I am the Lord your God. Pag sinabing your God, God, siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Okay? So, umpisa pa lang, pinapakilala ng Diyos yung sarili niya. Ako ang may karapatan, may kapangyarihan sa lahat, at ako ang manlilikha mo. Ako ang magbigay ng buhay sa iyo. Bago niya inutos yung first, iniintrohan niya muna ng ganito, nagpakilala mo siya. And then tuloy natin, who brought you out of Egypt. Okay, mamaya alamin natin anong meron sa Egypt. Out of the land of slavery. Pakisabi nga po, slavery. Slavery. How many of you know the word slavery? Hindi po yan, hindi po yan flavor ng ice cream. Strawberry po yon. Okay? Slavery. Sa Tagalog ay pagkaalipin. Alam niyo po ba, literally sila ay naalipin sa Egypt. Yung bayan ng Israel ay naalipin sa bayan ng Egypt. Alam niyo kung gaano katagal? 400 years. Ganong katagal silang inalipin. Kung alamin niyo po yung history, nung umpisa, ang namumuno dyan ay si Joseph. Okay, siya yung governor ng Egypt. Pero nung namatay si Joseph, inalipin na sila ng mga Egyptian. At sa loob ng 400 years, hindi ko alam kung alam niyo yung ganong katagal na panahon. Pero nung kinonvert po ito sa days, it's 146,000 days. Ganon sila katagal na alipin. At take note po, slave sila doon. Sila'y inaalipin. Hindi po sila hinihimas-himas doon at hinahandaan ng buffet araw-araw. Hindi po. Sila'y pinapahirapan araw-araw. At alam niyo po ba ayon sa mga pag-aaral, nakita niyo na po yung pyramid? Hindi po yun yung scam. Okay, yung pyramid po mismo. Yung pyramid po mismo sa Egypt. At sabi ng marami nag-aaral is mga Egyptian daw ang gumawa nun. Pero meron pang isang pag-aaral lang nangyari.
na ayon sa mga nag-aaral na ito is nung mga panahon na naalipin yung bayan ng Israel sa Egypt for 400 years, sila yung inuutos-utusan ng mga Egyptian para buhat-buhatin at pagpatong-patungin yung mga bato na yun. So hindi sila ginawa ng Egyptian, ginawa sila ng mga Israelita. Under sa authority ng mga Egyptian. Sila yung nagle-labor talaga doon. Sila talaga yung gumagawa. Amen. Kaya ganito kahirap yung kalagayan nila. At ito pa po isang isa pang talagang kinalulungkot ng ating Diyos, ganito. Kasi hindi lang sila slave physically. Slave sila spiritually. Bakit? Alamin natin kung anong meron sa Egypt. Kasi naniniwala ko ganito walang problema kung nasan kang lugar. As long na si God ay yung Diyos mo, walang problema kung nasa ang lugar. Kaya kang pagpalain ng Diyos doon. Naniniwala po kayo? Hindi importante kung nandoon ka sa pinakamasisikat na lugar, nandoon ka sa pinakamahihirap na subdivision, o nandoon ka lang sa kung saan ka man nakalagay ngayon. Walang problema. Kaya kang pagpalain doon ng Diyos. As long na yung Diyos mo ay Diyos mo. Walang problema sa lugar. Walang ganun kalayo sa Diyos, walang ganun kahirap, walang ganun kadilim. As long na si God yung Diyos mo, si Jesus yung Diyos mo, kaya kanyang pagpalain doon. Naniniwala po kayo doon? Ang problema ganito, bakit nagkandahirap-hirap yung bayan ng Israel sa kamay ng mga Egyptian, sa Egypt? Bakit? Kasi ang punto ganito, hindi na si God yung Diyos nila. Kaya nagka-problema sila sa lugar. Yung lugar na yung pag-aaralan niyo, hindi naman ganun kahirap. Kaya walang dahilan para maghirap sila doon. Kaya lang ang problema dito, hindi na si God yung God nila. Kaya nangyari, naalipin sila. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Egypt, ang daming Diyos. Ang daming Diyos doon. Small letter D. Maliliit na Diyos. Marami silang tinuturing doon na Diyos. At sino po sa inyo ang familiar dito sa yung pinabuka ni God, yung Red Sea? Okay, through Moses. Sinong familiar? Asang kamay. Okay, familiar, konti lang. Okay, konti lang sila. Yung pinabukan through Moses, yung pinabukan ni God, yung Red Sea. Okay, pinadaan yung bayan ng Israel. Okay, sa gitna ng dagat, na sa tuyong lupa. Okay. At alam niyo ba na bago mangyari yon, pinadalahan ni God ng 10 salot yung Egypt. Familiar? 10 salot. Tingin po kayo sa akin. Alam niyo po ba na yung 10 salot na yon, may dahilan ng Panginoon, dalawang dahilan ng Panginoon kung bakit pinadala niya yun. Una, para ipakita sa Pharaoh, sa presidente ng Egypt nung panahon na, kasi ayaw palayain yung bayan ng Israel, nakikiusap na si Moses. Nasabi, palayain nyo na, sabi ni God, palayain na daw para makagawa na kami ng sarili naming bansa. Pero ayaw ng Pharaoh, kasi kawawalan silang trabahador Kasi ang dami nun Di ba? So ayaw pakawalan. So ang unang dahilan ng Diyos, bakit niya pinadala ng 10 salot yung Egypt, para ipakita sa Pharaoh na ako ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Higit kahit kanino pa man. Pangalawa ganito, yung mga Diyos ninyo dyan ay hindi Diyos. Ako ang tunay na Diyos. Yun yung dalawang bagay na dahilan ng Diyos. Bakit niya pinadala nyo? At ito pa, ang nakakagulat dito, yung 10 salot na yon, which is mamaya papakita ko sa inyo, ay ginamit ng Diyos para pahiyain yung 10 Diyos-Diyosan ng Egypt. Okay? Yung mga tinuturing na Diyos ng mga Egyptian ay ginamit ng Diyos natin na si Jesus para pahiyain at gamitin laban sa kanila. Yung sinasabi nila ng Diyos na nagpapala sa amin, yung pa yung naging salot sa buhay nila. Para maunawaan niyo ako, ipakita natin yung mga Diyos. Ito po yung 10 salot laban sa 10 Diyos-Diyosan ng bayan ng Israel, ng bayan ng Egypt. Okay, para maunawaan natin. Ito po yung mga salot. So, pakita natin. Yung unang salot ay yung water turned to blood. Naalatandaan niyo po, yung tubig, yung ilog na Nile ay naging dugo. Yun yung unang salot na pinadala ng Diyos. At alam niyo po ba, tinuturing na Diyos-Diyosan ng mga Egyptian, yung Nile
Dahil meron daw doon Diyos na ang pangalan ay Happy, masaya. Happy, God of River, God of Nile River. Meron silang Diyos daw doon na naghahari-harihan doon at Diyos din nila yun. Okay, Nile River. So, ang ginawa ng Diyos, gano'n ha, tinuturing ng Diyos ang Nile River. O ganito, ginawa niyang dugo yung buong Nile River. Salot number 2. Pangalawang salot na binigay ng Diyos ay yung ang dami-daming mga palaka, napuno ng palaka yung buong Egypt. Imagine that. Sino dito gusto ng palaka? Pag nakakita siya to, ang cute-cute mo. May ganon? Ilan lang siguro. Okay, weird na ano yan. Okay. So palaka, napuno ng palaka yung buong Egypt. Pakita natin yung pangalan. Ang pangalan ay, ito'y laban sa Diyos-Diyosa na tinuturing ng mga Egyptian na ang pangalan ay Heket, God of Fertility o Diyos ng pagpaparami. Okay? So, kung mapapansin niyo, yung itsura ng Diyos-Diyosan nila ay mukhang palaka. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi, huwag niyo akong isipan ako. Tingnan mo katabi mo. Huwag kang sasamba dyan. Okay? So, yan po yung pangalawang Diyos-Diyosan na tinuturing nila. Pero ito yung naging salot sa kanila. Yung sinasabi nila na ito yung Diyos na magpaparami sa amin, ay ginamit ng Diyos para pahiyain sila at naging salot sa kanila. And then another salot number 3, yung pangatlong salot na pinadala ng Diyos is kuto. Yung napuno ng kuto, yung lahat ng mga nakatira na Egyptian doon ay napuno ng kuto. Imagine that, kamot sila ng kamot. Pati yung mga inutusan ng Pharaoh na magician, sabi gayahin daw kasi gusto nilang gayahin na parang, hindi, kaya rin namin gawin yan. So kahit sila nagkakamot. Kung babasahin niyo yung istorya. And then, ang pangalan nung Diyos-Diyosan naman na tinuturing ay si Geb, God of Earth. Okay? Kung mapapansin niyo yung itsura niya, okay? Wala nga, sino mo pa. Okay. Ito yung laban sa Diyos na tinuturing ng mga Egyptian na si Geb, God of Earth. Okay? Another, salot number 4 ay yung flies o mga langaw na puno ng langaw ang buong Egypt. Okay? Pang-apat na salot. At ito yung laban sa Diyos na tinatawag ng Kepri, God of Creation. Kung mapapansin yung ulo ni Kepri, yung hugis, insekto. Ito yung, may Diyos sila na ganito. Imagine that, may Diyos na ganito yung mga Egyptian. Diyos daw ito ng creation o manlilikha o lumikha. Okay? And then salot number 5, death of livestock. Nagkandamatayan yung mga hayop, yung mga bawi, yung mga alaga nilang hayop doon sa Egypt. Yan yung panglimang salot na pinadala ng Diyos. At ito yung laban sa Diyos na si Hathor, God of Protection, na sabi nila, basta meron kaming si Hathor, kami ay protektado, pero hindi sila naproteksyonan dahil nagkandamatayan yung kanilang mga alagang hayop. Okay? And then pang-alim na salot na pinadala ng Diyos sa bayan ng Egypt ay yung boys. Nagkaroon ng maraming bukol, ang mga Egyptian bukol sa buong katawan at mga sugat. Okay? Ito yung laban naman sa Diyos na si Isis, Goddess of Medicine. Meron silang Diyos na tinatawag na si Isis, na ito po daw ay healer, okay, tagapagpagaling, okay, pero hindi rin sila nailigtas ng kanilang Diyos na tinuturing na ito dahil lahat sila ay nagkanda bukol-bukol, kanda sugat-sugat. Okay? Another is salot number 7, nagpadala ang Diyos ng hail o yung mga malalaking tipak ng mga bato galing sa langit nang bumagsak sa lupa nag-apoy. Okay, ganito yung pinadalang pang-pitong salot ng ating Diyos sa bayan ng Egypt. At ito yung laban sa Diyos na si Seth, God of Storm. So meron din silang Diyos ng bagyo. Okay? Imagine yun, ang dami nilang Diyos, pang-pito na itong pinag-uusapan natin. Okay? God of Storm. And then another is, salot number 8, nagpadala ang Diyos ng maraming peste, locust. Okay? Yung mga malalaking tipak na kumakain, alam niyo po yung salot? Yung peste pala, yung kumakain ng mga tanim, yung mga malalaking mga tipaklong, gano'n, yung mga kulay brown, gano'n. So galing sa langit, at ito yung laban sa Diyos na si
Wala akong magagawa, yan yung pangalan. Okay, Goddess of Sky. Okay, Goddess of Sky. Meron din silang Diyos na tinatawag na Diyos ng Kalangitan. Okay, si Nat. Okay. And then salot number 9, bilisan na natin to. Nagkaroon ng matinding pagdilim, 3 araw na dumilim sa bayan ng Egypt. Samantalang doon sa lugar ng mga Israelites ay maliwanag, may araw. Pero doon sa Egypt, ang dilim. Halos hindi daw magkakitaan yung magkausap. Hindi mo makikita yung kausap mo kahit malapit. Ganon ka dilim. 3 araw yon. At ito po ay laban sa Diyos na si Ra, God of Sun. Kung makikita nyo, may hugis araw sa kanyang ulunan. Ito yung tinuturing nilang Diyos-Diyosan dyan. Okay? And lastly, ito yung salot number 10, yung pinakahuli. Pagkatapos ibigay ito ng Diyos, pinakawalan na yun ng pero yung mga Israelites. Dahil ito yung pinakamalala. Namatay yung lahat ng firstborn. Lahat ng mga panganay na anak ay nagkandamatayan lahat. At alam niyo ba kung kanino laban ito? Laban ito sa Diyos mismo ng Egypt na yung Pharaoh. Dahil tinuturing din ng Diyos yung Pharaoh. Pharaoh, the ultimate power of Egypt. Laban ito mismo sa Pharaoh. Okay? Ganito. Tingin po kayo sa akin. Inuulit ko po. Ibinigay yung first commandment. Bakit ito yung inuna? Nakakapagtaka kasi bakit ito yung inuna. Kaya ito yung inuna kasi ito yung dahilan kung bakit sila naalipin. Naalipin yung bayan ng Israel sa mga Egyptian kasi ito yung dahilan, hindi nila sinasamba yung tunay na Diyos. Sinamba nila yung mga Diyos ng Egypt. Dahil tulad na sinasabi ko kanina, walang problema kung nasang mang lugar yung bayan ng Israel. As long na sila yung sumasamba sa tunay na Diyos, kaya silang pagpalain ng Diyos. Kaya lang ang problema, hindi kasi si God, yung God nila. Ang naging Diyos nila ay yung mga Diyos na sinasamba ng mga Egyptian. Kaya sila naalipin. Kaya sila nahirapan. Nagdusa 400 years. 400 years. At ngayon sinabi ito ng Diyos, ito yung first commandment. Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. First commandment, pakita natin. Ito na, sinabi niya na, you shall have no other gods before me. Ito yung inutos niya dahil ito yung dahilan kung bakit marami ang naghihirap ngayon. Ngayon, apply natin sa sarili natin. Bakit kahit Christian ka? Isipin niyo po ito. Kung kinukonfess niyo po na tayo ay Christian, sinasabi mo na ako ay believer ni God, amen ako doon. Bakit naghihirap ka pa rin hanggang ngayon? Bakit ganito pa rin ang estado ng buhay mo? Bakit ang dami pa rin kahinaan? At yung kahinaan na yan ay ang lakas-lakas, pinapahirapan ka, pinapasunod ka. Bakit ganyan ka pa rin? Bakit ganito pa rin ang estado natin sa buhay? Kahit alam mo na naniniwala ka kay God. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, totoo ba na ang Diyos natin na si Jesus ay Diyos natin? O meron pa tayong ibang Diyos? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ito yung application ngayon sa atin. Kaya ito yung inutos ng Diyos. Ang first, unang-una sa lahat, dahil ito yung pinaka-importante sa lahat. Dahil kapag hindi natin ito na-gets, at hindi natin ito na-apply, itong first commandment, kahit pa alam natin yung second hanggang 10, hanggang hindi natin ina-apply yung 1, baliwala lang. Ngayon, ang challenge po ganito, kung gusto nyo makalaya, tingin po kayo sa akin. Kung gusto niyo pong makalaya sa maraming pagdurusa at paghihirap sa buhay, sa pag-aaral natin na ito, sa mga susunod pang minuto, i-check niyo po yung heart niyo. Totoo bang si Jesus yung Jesus ko? O mayroon pa akong ibang Jesus na tinutukoy? O mayroon pa akong ibang God? Mayroon pa akong ibang Diyos? Amen? And then, next slide. Slavery. Slavery caused sufferings. The moment na ikaw ay naalipin ng kahit na anong bagay, ito maliban sa Diyos. Kapag si God ay hindi mo God, ang kasunod niyan pagkaalipin. Maaalipin ka kung sino man yung tinuturing mong Diyos. Okay? And then magdudulot ito ng matinding kahirapan sa iyo. Lahat ng uri ng kahirapan sa iyo. Dahil hindi si God yung God. Okay? And then, next slide. Balikan natin ulit para linawin natin. You shall have no other God. And I want to emphasize yung word na no other gods. Naniniwala po ba kayo na wala ng ibang Diyos?
Ulitin ko po yung tanong. Naniniwala po ba kayo na si Jesus, wala nang ibang Jesus na katulad niya? Si Jesus ay nag-iisa lang. Amen. Ngayon ganito, ang tanong. Bakit sinabi ni God, you shall have no other gods before me? Samantalang alam niya rin naman na wala nang ibang Diyos. Pero sinabi niya pa rin, you shall have no other gods. No other gods. Samantalang alam natin at alam din ni God higit sa lahat na wala namang ibang Diyos na katulad niya. Pero bakit niya inutos? Ang tanong. Di ba parang common sense na lang? Bakit mo pa sinabi na ganyan kung wala naman talaga? Alam niyo bakit? Alam niyo po bakit? Kasi mahilig tayong gumawa ng ating mga Diyos. Mahilig tayong gumawa ng ating mga Diyos. Paano? Alamin po natin, tatlong bagay lang. Paano tayo nakakagawa ng sarili natin mga Diyos? Although wala naman talaga ibang Diyos, pero mahilig tayong gumawa ng Diyos natin. O alamin po natin, tingnan niyo po muna yung screen. Palabas natin. Ano mang bagay, ito man ay may buhay o wala, na umaagaw ng posisyon ng Diyos sa puso mo, ay Diyos po. Linawin, basahin niyo po para at least makita niyo po. Ano bang bagay, ito man ay may buhay o wala, yan man ay tao o isang bagay, na umaagaw ng posisyon ng Diyos sa puso mo, ay Diyos mo. Ano mang bagay. Kapag dumarating yung time na magdidesisyon ka na, at nakikita mo na ito hindi para sa Diyos, at ito'y para dito sa taong ito, sa bagay na ito, nagtatalo yung isip mo kung ano, nag-aagawan ng posisyon sa puso mo, malamang may kaagawang Diyos diyan sa puso mo. At mayroon ka pang ibang Diyos. Dahil anumang bagay, may buhay man yan o wala, na umaagaw ng posisyon ng Diyos sa puso mo ay nagiging Diyos mo. Pangalawa, anumang bagay, ito man ay may buhay o wala, na pinahihintulutan mo mag-control ng buhay mo, ay Diyos mo. Isipin niyo po, anong bagay ang nagko-control ng buhay mo ngayon? Maliban sa Diyos, baka meron ka pang ibang pinapakontrol sa buhay mo. Halimbawa, yung mga addiction natin. Lahat tayo dito may mga kanya-kanyang mga addiction. It's either good or bad. O sabihin natin, halimbawa, may mga bisyo tayo. Alam natin na ayaw ng Diyos na meron kang bisyo dahil ayaw niya na pinapahirapan mo yung sarili mong katawan. Dahil yan ay templo ng Diyos. Pero dahil ito'y addiction mo na, at ito'y nakasanayan mo nang gawin, kahit anong pigil at tiis mo, nagagawa mo pa rin. Tanungin ko sa iyo, talaga bang si God yung God mo? O baka yung addiction mo? Dahil yan na nagkokontrol ng buhay mo eh. Di ba? Yan na yung nagkokontrol eh. Hindi na yung Diyos eh. Take note, pinapahintulutan. Pinapahintulutan natin mag-control ng buhay natin. Ano mang bagay yun? Yan yung Diyos mo. Ngayon kung si God yung pinapahintulutan natin mag-control ng buhay natin, amen. Kaya marami nakakapagtaka. Araw ng linggo, alam din ang para sa Diyos. Ay, ayaw mag-church sa JNF. Gusto ko mag-church sa MOA. Sa MOA. Ay, marami. Nung nakaraan, ang dami natin dito. Ngayon, wala na. Alamin natin kung nasaan. Malamang nasa malamig na lugar yan eh. Diba? Nakakalungkot, diba? Ayaw man natin aminin, pero may mga addiction tayo. Meron tayong mga bagay na pinapahintulutan na mag-control ng buhay natin maliban sa Diyos. Pwede rin tao. Sinabi ng asawa mo, huwag ka na mag-church dyan. O sinunod mo yung asawa mo ngayon? Sino na ang Diyos mo? O hindi ka naman sinabi magkipagtalo ka. Away na lang tayo. Gusto ko sa Diyos ko. Okay tayo. Hindi gano'n. Pero bakit kaya hindi mo kaya ipaliwanag sa inyo pong mga asawa ang tungkol sa Diyos niyo? Baka naman kasi hindi niya kasi nauunawaan yon. Tayo naman nagkagalit, nagkaburuto. Naku ba naman, di mo naunawaan talaga. Hindi ka naunawaan. Hindi mo pinapaliwanag eh. Paliwanag mo kaya. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya sino man yung bagay na pinapahintulutan natin, may buhay man o wala, na pinapahintulutan na mag-control ng buhay natin, malamang yun yung nagiging Diyos mo. And then pangatlo, anong mga bagay
Ito man ay may buhay o wala na minamahal mo higit sa Diyos. Yan yung nagiging Diyos mo. Minamahal mo higit sa Diyos. Akala kasi natin kapag ka naging Diyos at minahal natin yung pera higit sa Diyos, ay magiging masaya na ako pag yumaman ako. Magtanong po kayo sa mayayaman kung masaya po talaga sila. Tanungin niyo kami yan. Tanungin niyo, mayaman ba? Tanungin niyo kung masaya talaga. Pansinin niyo to ha, hindi ko alam ha. Pero base sa observation ko, maraming mayayaman niya yung patayo ng bahay. Ang gagandang bahay. Tapos kinukulong nila yung sarili nila sa loob. Basta tatas yung pader. Diba? Basta nakakulong sila doon. Yung mga magnanakaw nakalaya sa labas. Sila pa yung laya. Pero yung mayayaman sila yung nakakulong. Kasi mga magnanakaw nagsasabi, pinatay ang lalaya itong mga ito. Diba? Kinulong yung sarili. Pansinin nila, maglakad-lakad kayo sa subdivision ninyo, ang daming magagandang bahay, wala naman tao. Paano kasi ibang lugar? Ewan ko, nagpatayo ng bahay, hindi naman titirahan. Di mo ba? Do-doorbell ka ganyan, yung Meralco, dami na doon mga nakalagay na resibo. Paano? Walang tao sa loob. Patayo ng patayo. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, kung mahal natin ang pera higit sa lahat, higit kaysa sa Diyos, hindi ka sasaya dyan. Pero hindi ko naman sinabi na huwag na kayong magpursige na kumita ng pera. Siyempre lahat naman yan, kailangan natin. Pero huwag mong mamahalin. Amen. Huwag natin mamahalin. Delikado. Marami ang gustong yumaman na pahamak. Marami ang gaganda ng breeding. Lumaki sa maayos sa pamilya. Nung nagustuhan mamahalin ng pera, nasira rin ang ugali. Diba? Maraming mayayaman na sasama ng ugali. Diba? Sakay po ba kayo? Yes. Diba? Ano mo magandang pera kung sira naman ang ugali mo? Mas maganda pa nga yung, pansinin nyo, sa mga release ng tren, yung mga, pag dumaan yung tren, mahanginan lang yung bahay, tataob, kasi katabi na mismo ng release tren. Pero yung mga bata doon, pag naglabasa talagang masasaya nila, yun yung makikita mong ngiti-ngiti eh. Yung masaya talaga eh. Diba? Kasi yung mga mayayaman, ang dami ng pera, kasimangot pa rin. Nakakapagtaka. Pero sila pa yung nagkukutuhan doon sa gilid ng yung mga nandun sa release ng sa tabi ng release ng tren. Sila yung nagkukutuhan pa dyan. Yeah. Kung sino pa, sila pa yung masasaya. Siyempre, importante sa atin yung kumita ng pera. Pero huwag mong mamahalin sa Diyos. Huwag mong mamahalin higit sa Diyos. Amen po ba? So, hindi ba sa mga magsumikap? Yung iba naman, akala nila, kapag minahal nila yung tao, yung iba, pinapangarap, pag napangasawa ko yan si Josefina, okay na ako, masaya na ako. Eh, napangasawa, hindi sumaya. O, lipat na naman sa iba, nakipalay. Pag napangasawa ko si Josefa, masaya na ako, okay na ako. Napangasawa si Josefa, hindi pa rin masaya. Kala nila, masaya na sila. Sinubukan niya si Jose. Lalo, hindi sumaya. Ang ibig sabihin, kala natin, pag tao yung minahal natin, okay na. Di ba? Kala natin okay na, pero hindi totoo yun. Kaya sa mga mag-asawa dito, meron po ba dito mag-asawa? Kasama? Wala. Yung iba, hindi kasama yung iba. Okay. Mamaya, kaya sa mga may asawa dito, tapos yung iba na may asawa, nasa bahay yung asawa, sabihin mo sa asawa mo, ganito po, mahalin mo ang Diyos higit sa akin. Ulitin ko, mahalin mo ang Diyos higit sa akin. Ganito, kasi kapag ka ikaw yung number 1 sa asawa mo, malamang may number 2 yan. Pwede magkaroon. Pwede. Hindi ko kino-confess. Okay? Pero sinasabi ko lang. Pero ito, isipin niyo po, pero kapag ang Diyos ang number 1 sa asawa mo, tapos ikaw yung number 2, wala na number 3. Bakit? Na-secure na nila yung number 1. Nasa iyo na yung number 2. Hindi na number 3 yan. Wala nang number 3 yan. Pero kapag pinilit mo yung sarili mo, ako yung number 1 mo, ako yung number 1 mo, mali. May number 2 yan, malamang. Pag nagsawa yan sa'yo. Kaya pansinin nyo, yung mga lalaki o babae na may mga another party, kasi pinipilit nila maging number 1 sila sa asawa nila. Dapat si God eh. Amen? Inaagawan nila ng posisyon yung si God doon sa asawa nila. Dapat si God yung number 1. Amen po ba? Amen. Dapat mas mahal natin ang Diyos. Ganon din sa inyo po. Mas mahal mo dapat ang Diyos kaysa sa asawa mo. Amen po ba?
Dahil pag mahal mo yan, pag mahal mo ang Diyos, higit sa asawa mo, pamahalin mo rin yung asawa mo. Amen po ba? Amen. And then another is, you shall have no other gods before me. Before me. Kanina, in-emphasize po natin yung no other gods. Kasi mahilig tayong magkagawa ng maraming Diyos. Ngayon naman, you shall have no other gods before me. Wala nang ibang Diyos kasunod ko. Hindi sinabi dito ng Diyos, okay, pwede ka magkaroon ng 16 na Diyos, basta ako yung number 1. Pwede ka pumunta sa ibang Diyos, basta ako yung unang mong pupuntahan. Hindi sinabi ng Diyos na gano'n. Nasabi niya, ako lang dapat yung Diyos mo. Sinasabi ng Diyos, akin ka lang. Sa iyo lang ako. Wala kang kahati. Wala rin akong kahati. Exclusive relationship ang hinihiling ng Panginoon. Pakisabi nga po, exclusive. Kasi kahit naman balikan natin, labas sa mag-asawa, payag ba kayo na okay lang kung marami kang asawa, basta ako yung number 1. Sige nga. Gusto niyo gano'n? Tapos sasabihin mo, okay lang pumunta ka sa ibang pagpasko? Punta ka sa ibang mga asawa, basta ako yung unang mong pumuntahan. Mas pwede ka na pumunta sa iba. Sige nga. Ganon din sa Diyos. Hindi niya sinasabi na, okay lang na madami kang Diyos, basta ako yung number 1. Hindi ganon. Okay lang na pupunta ka ng ibang mga Diyos, sumamba ka ng ibang Diyos, basta ako yung unang mo sasabi. Hindi ganon. Kasi sinasabi niya, ayaw niya maging numero 1. Ang gusto niya maging unico uno. Okay? Ang hirap nun. Sinerge ko pa yan. Spanish word. Okay? Ayaw niya maging number 1. Gusto niya maging only 1. Amen? Mas naiintindihan natin sa English, ha? Ayaw niya maging number 1 eh. Gusto niya maging only 1 lang. Amen. Kaya sinabi dyan, before me, huwag na kayong magkaroon ng ibang Diyos. Ganito, tingin po kayo sa akin. Sa palagay ba natin, parang makasarili naman ng Diyos? Kasi parang ano ba yan, Lord? Parang naman selfish yun naman. Ayaw niyo ako magmahal ng iba. Parang selfish yun naman. Ganito. Alam kasi ng Diyos, ang maliban sa Kanya, maliban na siya yung maging Diyos mo, wala nang ibang makapagpapasaya sa'yo. Kung meron man, temporary lang. Okay? Pwede tayo sumaya kapag nandyan yung darling, nandyan sa sweetie pie, o nandyan yung mga anak-anak natin, okay, nandyan may pera ka, pwede ka sumaya dyan temporarily, pero pag wala sila, pwede na kasi mangot ka ngayon. Kasi wala yung nagpapasaya sa'yo. Pero kapag alam mo na si God ay Diyos mo, yan yung si Jesus na yung makapagpasaya sa'yo ng todo-todo. May tao man nawala, may pera man nawala, may God ka, masaya ka pa rin. Amen? Kaya kasalanan ba ng Diyos sasabihin niya na maging akin ka lang at ako lang? Isa bang kalapastangan nito na sabihin? Hindi. Bakit? Kasi kaya niyang suportahan yung sinasabi niya. Kasi tayo minsan gusto natin na akin ka lang, pero totoo, sasaktan mo lang naman. Diba? Kaya hindi natin pwedeng, sa part natin, malamang tayo maging selfish. Kasi meron tayong mga pangako na hindi naman natin kaya i-deliver. Pero pag ang Diyos na nagsabi, akin ka lang, ibig sabihin kaya niyang panindigan, kaya kanyang panindigan. Amen. Kaya hindi ito pagiging selfish. Kaya niyang manindigan sa'yo, kaya kanyang panindigan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kang panindigan ng Diyos. Kaya kang panindigan ng Diyos. Amen. Pansinin niyo po ito, ha? Pansinin niyo sa ibang bansa. Sa ibang bansa, halimbawa sa Japan, ang daming Diyos din dyan sa Japan. Sabihin natin, maunlad yung bansa na yan dahil ang daming pera at advanced technology nila. Pero saan ba napupunta yung maraming sakuna ngayon? Di ba sunod-sunod din yung tsunami doon, lindol doon, di ba? Bakit? Kasi iba-ibang Diyos eh. Sa India, alam niyo po ba sa India, dami rin Diyos dyan, ang daming Diyos-Diyosan dyan. Pero ito bakit ang papayat ng mga tao doon, and then daming namamatay sa sobrang malnutrition. Bakit? Kasi tinuturing nilang Diyos yung baboy, tinuturing nilang Diyos yung baka, kaya hindi nila pinapatay. O nangyari, wala silang pagkain. Pero ayon sa pag-aaral, mas maraming baka sa India kaysa sa Amerika. Pero bakit? Namamatay sila sa gutom. Hindi nila, tinutuloy nila ang Diyos yung Ayaw nila pa rin. O, ano nangyari?
Diba? Sa Pilipinas na lang. Sa tingin niyo po ba, si Jesus lang sinasamba dito? Ang dami ng Diyos-Diyosan dito. Sino sinasamba si Santo, ganito? Si Santo ganyan, si Santa ganyan. Ang dami rin natin Diyos-Diyosan, pansinin nyo. Ang dami rin natin magdurusa. Kanino tumama yung pinamalakas sa bagyo? Sa atin. Diba? Palitin natin. Tingin sa akin. Sa pamilya ninyo. Bakit ang dami tumatamang problema? Aahon ka konti, tapos may problema kang malaki. Bawilin. Bakit? I-check mo. Check po natin. Baka naman kasi iba yung Diyos. Iba kayo ng Diyos. Iba yung Diyos mo. Iba yung Diyos ng asawa. Iba yung Diyos ng anak mo. Yung isa mong anak, walang Diyos. Nakakapagtaka pa ba kung bakit ang daming magturusa? Magtatrabaho ka, magsusumikap ka, pagpasok ng sweldo, labas agad. Bakit? May mga napangakuha na sa labas eh. Bakit gano'n? Kasi iba-iba yung Diyos natin. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ito yung inuutos ng Diyos. Kasi ito yung importante sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ngayon kung gusto natin makalaya sa pagkaalipin, gawin natin Diyos ang Diyos natin si Jesus lang. Amen po ba? Kaya mali yung word natin, put God first. Mali yun. Kasi malamang may second pa yan eh. Ang tama, put God all over. Amen. Mali yun ha. Bala kayo kung gusto nyo pa rin gawin yun. Pero para sa akin, hindi tama yung word na put God first. Mali. Put God all over. Kasi malamang pag sinabi put God first, meron pa yan may second pa yan, may mga susunod. Sabi ni God, ako lang dapat ang Diyos mo. Amen. Amen. And last two verses, then I will end. Sabi dito po sa Romans 6:16. Sabi, don't you know that when you offer yourself to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey. Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Sino man daw yung sinusunod-sunod natin sa buhay natin, yan yung naaalipin ka dyan. It's whether ikaw ay sumusunod sa sin or sa righteousness, malalaman mo naman sa buhay mo kung sino yung sinusunod natin. And then, sa 2 Peter 2:19, sabi, for a man is slave to whatever has mastered him. Now, guys, tingin po kayo sa akin. Then, bibigay ko na itong mic kay Pastor. Sino po ba ang master natin? Gusto ko po na maging malinaw sa inyo ito. Okay? Gusto ko po na maging malinaw po ito sa inyo lahat. Tingin po kayo sa akin. Gusto ko po na maging malinaw at maging sigurado kayo dito po sa pinag-uusapan natin. Siguraduhin niyo po na pagtayo niyo dyan, paglabas niyo dito, alam niyo sa sarili niyo na si God talaga yung God ninyo. Anong promise ni God? Palalayain ka niya. Kung paano pinalaya ni God yung bahay ng Israel, kaya ka na niyang palayain sa mga pagturo sa paghihirap na yun. Amen po ba? Amen. So that's it for today. Good morning po.